Hello, what's up mga idol? Ayan, welcome ulit for another content. And for today's video, ayan, full review natin ang isa sa napakamura na smartphone ngayon ni Villaon, ang Villaon V50s. Maganda kaya to? Sulit ba? Tara, pag-usapan natin. So ayan, for today's video mga idol, ayan, full review natin itong hot na smartphone ngayon ni Villaon or ni Itel, which is the Itel Villaon V50s. So quick reminder lang, kaya ko sinama yung name ni Itel kasi nasa official store po ni Itel itong Villaon V50s. Pero ito po ay sub-brand din ng Transsion. So pang-apat dito ngayon na Transsion sa Philippines. So parang gumagawa pa naman ng pangalan ang Villaon, kaya panigurado sa mga ilang taon, magiging kilala na rin yan tulad na lang ng Itel. So, yon, ang maganda sa smartphone na to is very affordable lang siya. Usually, ang presyo nito is nasa around 4,000 to 5,000 pesos. Meron siyang 32GB sa variant, wag nyo nang kunin yun, hindi ko na sinasuggest sa inyo yun. Meron siyang 3GB64 at 4GB 128GB of internal storage siya sa 4,000 plus. Mas better nyo kunin yun compare sa 32GB na nasa 3,000 plus. Medyo hindi na talaga usable po ang 32GB ngayon, sayang lang ang pera nyo. Kaya yun, i-maximize nyo na lang yung dagdag lang kayo 1,000 para sa 4GB64. Yun nga, dito lang yung makakabili sa ating video. So, pag tinap mo yung video, may shopping button dito or nasa baba, dyan nyo lang mabibili itong Itel Villaon V50s. Dahil, mga idol, sa ating video, may exclusive pa kayong discount voucher na up to 1 to 2,000 pesos off. Diba? Biruin nyo. Nagalap ka lang ng smartphone, pinanood nyo yung video natin, hindi nyo akalain na may discount pa kayo makukuha. Again, official store po ni Itel ang pagbibila nyo nito. Kaya 100% legit po dyan dahil dyan ko rin binili itong Villaon V50s. Okay? So, sa video natin na to, i-share ko sa inyo yung final thoughts ko dito sa smartphone na to. Kung sulit na sulit pa siya for its price. So, next mga idol is pag-usapan natin yung mga specifications ni Itel Villaon V50s at magko-comment na rin ako sa mga specifications nito kung maganda ba siya or hindi. Unang-una yung screen size niya. For the screen, meron to 6.52 inches HD plus 720p resolution. So, for its price, hindi na ako magreklamo sa display niyan. All goods naman siya. I know maliit yan sa mga ibang consumers natin kasi I think ang the best na pina-priority nila when it comes to display is 6.7, 6.6. Medyo maliit yung 6.5. Meron din kasi mga ibang consumers na, alam mo yon, portability ang hanap or very compact na smartphone. Ito, maliit lang ang display niya. And notch display po ito. Medyo malaki rin yung bezel niya kaya expect nyo na hindi pinag-effortan yung display dahil yun nga, kung ano mura, yun ang nilagay nila sa display. Pero the resolution itself is all goods dahil HD plus 720p naman siya. And 90Hz, I think that is the best minimum na rin na pwede naman natin makuha in today's time. When it comes sa kanyang mga idol, when it comes sa kanyang processor, medyo, alam mo yun, hindi ko siya marirecommend for a primary smartphone. Real talk yan. Hindi ko siya marirecommend for a primary smartphone. Pwede siya for a secondary smartphone and working phone. Mga ganyan lang. Kasi maintindihan naman natin yung mga kababayan natin na usually iba naghahanap ng smartphone na hindi nila gagamitin for primary phone, gagamitin nila sa trabaho, pantawid, pangharabas dun sa nabili nila or napag-ipunan nila magandang smartphone. Ito maganda i-suggest sa inyo dahil sa 4,000 pesos lang, maganda naman na rin siya as a navigating tool sa mga motor taxi riders natin, delivery riders pag nag-accept ng mga booking, sa mga online sellers natin pag nag-accept ng mga orders and all. Pwede siya sa mga ganyang mga basic tasks. Dahil again, yung processor nito is hindi po siya ganun kabilis or ganun ka-snappy. Processor siya na masasabi nating pwedeng makatawid sa pang araw-araw nating ginagawa sa smartphone, yung mga basic kumbaga. So yun nga, nakaka-disappoint lang ang processor niya na hindi ko siya marirecommend kung solid gamer kayo or primary na gagawin niya sa smartphone is gaming. Huwag nyo nang balakay ng Itel Villaon V50s dahil nga kahit primary smartphone, hindi ko siya marirecommend. Medyo mabagal siya for that kind of things. Pwede siya for a secondary smartphone lang. Yun nga rin, it's Go Edition. Matic Go Edition to kasi nag-offer to ng mababang RAM at mababang storage. So, kailangan talaga naka-Go Edition siya para sa mga ganyang scenarios. And alam nyo naman, pag naka-Go Edition, naka-design yan sa mga specific smartphone na kumbaga tawag dito, yung hindi kayang
i-handle yung mga full version ng applications. So, Facebook Lite, TikTok Lite, ayan, pwede dito sa Villion kasi naka-Go edition siya na mas better dahil medyo crappy rin yung processor niya. Yun lang yung nakakalungkot is Android 15. So, no worries naman na Android 15, matagal naman yan, longevity-wise. So, siguro hindi nila malagay Android 16 dahil magtumas pa yung presyo niya. Pero kung Android 15 nga, nandito, no worries, matagal naman po yan masasupport ng mga applications. When it comes sa RAM at ROM, very very normal for its price or price range. 4GB 64, and I know 4GB of RAM ngayon is parang acceptable na even for a price tag na 10,000 pesos, and that is the best minimum na RAM na pwede natin magamit. Kung makakita kayo ng mga 3GB of RAM, especially meron dito, hindi ko siya mare-recommend nga ulit for a primary smartphone dahil mababa lang po talaga ang RAM yan. Basic na basic tasks, social media, Netflix and all, yung mga ganyang basic stuff, pwede dito sa Villion V50s, okay? So, yun lang, sa RAM, okay naman for its price. And the storage, I know, mababa na sa iba yan, pero yan yung choice na talaga dito. Kaya nga tulad ng sinasabi ko sa inyo, ilan-ilan lang or pili lang ang mga consumers ang dapat bumili na itong Villion V50s. Especially for the camera performance, medyo basic din ang specifications niya. Is 8 megapixel main camera and a 5 megapixel front-facing camera. So, specs-wise for the camera, very basic for an entry-level or budget smartphones today. Ang dating sa battery, mga idol, ayan, maliit din. It's 4,000 mAh battery capacity. Siyempre, compare din ng mga ibang consumers natin yung battery neto sa mga ibang ganitong presyo na 5,000 talaga. Yung real talk naman talaga. In today's time, 5,000 is the best minimum. Pero, ang nakukuha natin mga solid is 6,000, 6,500, 7,000 for a price na 5,000, di ba? Konti na lang, ganyan na idadagdag nyo for battery capacity like this. So, yan yung pinaka main disadvantage ng Villion V50s, yung kanyang battery, medyo maliit. Pero performance-wise, kaya naman din yan. Again, kaya naman tumagal yan ng isang araw kung mga basic tasks lang ang inyong gagawin. So, yun mga idol, based sa kanyang mga specifications nga, I know iba mas madidisappoint sa Villion V50s, pero tulad ng sinasabi ko sa mga ibang video ko, always manage your expectation kung magkano nyo lang nabibili smartphone. Ulitin ko, bihira lang tayo makakita ngayon ng 3 to 4,000 pesos smartphone na merong reasonable na specifications. So, si Villion, again, sa kanyang presyo, meron din naman siya mga specs na reasonable, meron din mga specs na nakaka-disappoint. Kaya pwede nga lang siya pangharaba sa cellphone, secondary, bigay nyo sa mga senior citizens or sa magulang nyo na basic task na naman ginagawa, calls and texts and all. Sa mga anak nyo, panimbulang smartphone, pwede to dahil hindi sila makakalaro dito. Yun yung maganda doon, di ba? Pwede dito Candy Crush, Angry Birds. I think naging test ko naman to ML, Honor of Kings, mga MOBA games. Playable naman siya pero may mga frame drops even for that kind of game. May frame drops na na-experience from time to time. So yun mga idol, hopefully nakatulong itong mga sinabi kong specifications niya or yung opinion ko specifications niya kung nagde-decide kayo sa itel Villion V50s. So yan na mga idol, ang ating full review dito sa itel Villion V50s. Ang pinaka main question, Lods, sulit ba ito? For its price, definitely maraming mahahatak na consumer ang Villion. Unang-una, tulad na sinabi ko kanina, merong mga consumers na gusto lang ng pangharapa sa cellphone, pang trabaho, pang negosyo, mga ganyang task, pwede to dahil hindi kayo manginay, masira man to, di ba? Kasi meron kayo iniingatan na smartphone na ayaw nyo mabugbog, di ba? For your work. Ito magandang option. Navigating, all goods naman din siya for the screen size and all. And the battery, yun lang ang medyo magiging problem kayo. I know, majority ng mga consumers natin ngayon, ang top priority nila when buying a smartphone is the battery capacity. So, yun lang naman ang medyo nakaka-disappoint dito sa Villion V50s. Overall, sulit naman siya. Depende kung magkano siya nakuha. Nakuha niya siya ng 4,000, ganun lang ang range. Hindi lumagpas ng 5,000 piso. Sulit din siya for its price. Ulitin ko, ang sinasuggest kong kunin nyo, 64GB. Huwag nyo nang balakin, huwag nyo nang lingunin ang 32GB dahil sasakit lang po ang inyong ulo. Kahit na expandable ang storage niyan, maliit na po talaga ang 32GB. Kahit na naka-Go edition yan, sobrang liit na po talaga ng 32GB. Kaya go for the 64GB of internal storage dito sa itel Villion V50s. Kaya again mga idol, dito lang kayo bibili sa ating link ko. Tap mo yung video, may shopping button dito. Diyan lang kayo bibili ng Villion V50s dahil upon checkout, pag checkout nyo dito sa ating video, may magge-generate pa sa inyong voucher na up to 1 to 2,000 pesos. Additional up to 1
to 2,000 pesos off. So, ano pang hinihintay nyo? Happy checkout dahil double number sale na kung interested kayo dito sa Idol Villion V50S.